Magandang hapon, umaga at gabi sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy survivor kahit saan kayong lupalop sa mundo, dito sa Pilipinas o sa abroad. Huwag lang sa Gaza. Delikado yung mga nasa Gaza. Mag-backwait na kayo kung meron man nakikinig na ano tayo, Pinoy survivor sa Gaza. Survivor na silang lahat ngayon. So, saan tayo nagtapos? Pumunta si Biden sa Amerika, no? So, sa Israel, kausap niya si Netanyahu. Ngayon, nasa Amerika na siya. Nagbigay siya ng salita. So, inayos ni Biden, sabi niya, yung aid ang inaano niya, humanitarian, ano? Kasi that makes sense. Hindi pwedeng banat ng banat ang Israel na naluluto yung yung damdamin sobrang galit ba, talagang kung sa atin man nangyari yon, talagang init ang ulo mo, galit na galit ka, babawi ka. Pero in so doing, may mga nadadamay yun yung problema. And habang may nadadamay, habang hindi nasasagot ng Israel yung equation na yon, yung problema na yon, gagamitin ng Hamas yung yung issue. So kita nyo, yung hospital, nag-misfire yung rocket ng Hamas, ayaw nilang aminin. Ngayon, ang sasabihin nila, kagagawa ng Israel. Di ba? Israel ang nagpaputok. So ngayon, problema yung Israel because affected na yung kredibilidad sa buong mundo. At nag-i-indicate na yung ibang Muslim countries, Arab countries around Israel na, teka muna, wag mo papasukin yung Gaza pagka pinasok mo yan. Away-away tayo, delikado ka. Sabi ng Iran, earthquake. Ang sabi ng iba upakan ka namin. Ang nakakatakot kasi dyan, ma-involve yung Hezbollah. Around 100,000 plus minus fighters and about 130,000 to 150,000 ang estimates ng mga missiles nila. And nung nakita nyo yung October 7, nakita ng buong mundo, kasi ang daming videos, no, na yung Iron Dome na pinakamaganda nga, na one of the best na defense missile system sa buong mundo, yun ang sumagip sa Israel. Sipin mo yung 5,000. Sipin nyo yung 5,000. After 10 days, 6,500 na raw yung umulan sa Israel na mga missile. May record sila kasi nakikita yun ng ng system Nakikita, rocket fired. Tut, track na nila, and then warning na yung siren. So take ng shelter na yung mga tao. Ever since the Iron Dome was developed, imagine, laging ganyan sila, no? Pero, it saved lives because ang delivery niya performance niya is 90%, 90-95%. Yun ang rating. Ang ganda, di ba? So, sipin nyo sa 5,000 na rockets na yun yung unang araw. Makapasok yung 10%, 500 pa rin yun. Paano kung pumasok yung 5,000 mismo sa specific targets, di ba? Ang target pa naman to whom it may concern shotgun style Parang bird shot, no? Kahit sinong tamaan, okay lang. Because hindi precision guided. Ang nakakatakot yung sa Hezbollah. Precision guided na mga missiles. And right now, ang hindi na di-discuss sa mga videos sa mga media, nagpaplano Israel of this ground invasion, mga tangke nakapaligid na sa Gaza Strip, amassing up around na 360,000 na mga reservists all around Gaza. So all this planning going on, meron pang aircraft carrier na naka-standby ang US, dalawa, maparating yung isa, no? All this, ang hindi na bakit? Yung kalaban nagpaplano rin. So siguro yung Hamas naglalagay na sila ng mga booby trap. Kasi alam naman nilang papasukin sila Ina-announce nga papasukin sila, ground assault.
kung ako yung Hamas, isipin ko, pero hindi ako mukhang Hamas eh. Masasamang tao yun. Mga demonyo yun. Anghel ako eh. yung Hamas, ang gagawin niya, one Hamas fighter should be able to kill around 10. Mga ganun ba? Kaya kung meron kang 30,000, kahit 1 to 1 eh, 30,000 na IDF ang mamatay. Kung 2:1, 60,000. Ngayon, ang problem ng Israel, yung IDF, you have to conserve your forces na hindi ba ubos yung 360,000 mo na tropa? Kasi ang training niyan, 2 taon lang, hindi naman lumaban pa yan ng todo-todo kasi wala namang gere eh. Panay mga missile ang nagpapalitan. Wala pang actual na ground war. Kailan yung huli? 2000 something? 6 yata. So, medyo yung breed ngayon ng mga sundalo ng Israel, yung mga kahit may 2 years na training para sa paghawak ng mga weapons, para sa pagmaneuver. Pero yung actual na makakita ka ng kasama mo, tinatamaan yung ulo, sabog yung ulo, o yung gory ba, yung style ng mga, sini ba? Yung kunyari, Saving Private Ryan, o kaya Fury, yung mga ganun bang mga gera na pinapakita yung yaki na nangyayari sa war, Makita mo, tinatamaan, tumatalsik yung dugo, yung mga ganun ba? Are the young soldiers, young IDF, prepared for that? So, mga unang linggo, a few days siguro, dadaan ka sa baptism of fire mo hanggang sa lahat kayo dumaan and then maging veterano kayo. Pero right now, iilan lang ang veterano siguro doon. So, what am I saying? Kinakailangan mag-conserve ng tropa. Why? Kasi isang front pa lang yung Hamas eh. Isang front pa lang yung Gaza. Paano kung kunyaring ma-involve ang Hezbollah? Paano kung mag-open up yung Libya, yung Syria, tapos yung Iran? Kasi may parang ang pakiramdam ko, itutuloy ng Israel hanggang Iran. Kumbaga tama na, puno na yung salop eh. Kakalusin na, style FPJ ngayon yung IDF na ang punot dulo naman ito yung ang Iran eh, Yan ang punot dulo. So it reminds me of parang yung Hercules at saka yung yung mga labor niya na yung may kaalaban siya doon, yung ahas, di ba? Yung Hydra. Yung pagputol mo ng isang ulo, magiging 2. Pagputulin mo ulit, magiging 2 ulit, kaya magiging 4 na yung ulo, etc. etc. Itong sinasabi ko sa previous vlog na pumasok sa bitag ang Israel, parang ganun nga mangyayari kasi ngayon nanganganak yung kalaban eh. Puputulin mo yung ulo ng Hamas, tinira niya yung mga commander, pinutol niya yung ulo. May nagsasalita na iba. Tumutubo yung mga kalaban, nagkakaroon ng front dito sa Lebanon, di ba? Pagka na-involve yung Hezbollah, ay yari ka. Tapos ma-involve pa yung ibang countries. Meron pa dito sa Yemen na tumira na ng rocket eh, papunta sa Israel eh. Sinalo lang ng US eh. In-intercept lang. Kung ilang rockets ba yun? 4 yata. O 6. In-intercept ng US destroyer. So, paikot sa Israel, pagka yan nagsabay-sabay, and mind you, sinabi ko kanina, na nakita ng buong mundo, through media, October 7, na overwhelm ang Iron Dome. Pwede pala ma-overwhelm. Pagsabay-sabayin mo. Kaya yung 150,000 na yan ko, ako yung Hezbollah. Ganun na. Tawagan ko yung iba. Lahat ng mga Muslim na mga terorista. Paring terorista. Tikita mo yun, ginawa ng Hamas. Ang galing no overwhelm. Pagsabay-sabayin na natin. Sige, akin yung 150,000. Kanino yung iba? Ganun. Pagsabay-sabay nila isang araw na atake.
ma-overwhelm ang Iron Dome. O di, papasok at papasok, may 2,000 lang o 5,000 lang. 10% ng 150,000, 15,000 pumasok sa Israel. Ano kaya mang itsura ng Israel pagkatapos? kaya, kaya ngayon ang iniisip ng Israel at ng Amerika, kasuporta Amerika, it's a matter of knowing talaga through intelligence, ilan yung capability, yung 150,000 na precision guided munitions ng Hezbollah. Yun yung bilang ng mga missile. Pero mahalaga doon, ilan exactly yung kanilang mga launching pad, yung kanilang mga yung bumibira, yung pa 20-20 ba, yung sunod-sunod, yung yung carrier ng missile. Because that will tell kung ano yung capability per minute o per hour rate of fire ng mga kalaban na Israel. And then dapat yun ang tapatan ng Israel. Hindi yung 150,000. Hindi naman yun lahat ilo-launch ng sabay-sabay. Mangyayari diyan kung ilan yung launching pad nila. Kung pa isa-isa, okay lang. Kung panay homemade, okay lang, Pero yun nga, Intel, masisilip naman yan via satellite, kundi kaya through the ground, merong mga Intel people na magre-report yung mga doble cara. Pero ang kailangan nilang information yon ngayon ng IDF is ilan para matapatang kagad yon para walang papasok. Kasi pagka pinagsabay-sabay yung 150,000 na yon and then some, pagsabay-sabay yan in one, na busy sila, pumapasok sila dito sa Gaza, sa Hamas, tapos noon nagmamount yung casualty, and mind you, magmamount yung casualty diyan. Yan, biglang magugulat ka, meron ditong pumapasok. Now, doon malaking may tutulong ng Amerika. Pero pagka na-involve ang US na on the ground, delikado, may-involve ang Iran. Pagka na-involve na yung Iran, may-involve ang Russia. May-involve ang Russia, may-involve ang China. So doon talaga papunta Hindi maiwasan Ngayon, ang pwede pa bang iwasan yan? Pwede pa ba? Pag-usapan. Hindi, talagang nakapokus na yung Israel na tapusin yung Hamas. Pero kung tatapusin mo yung Hamas, tapusin mo rin dapat yung Hezbollah. Tapusin mo yung Hezbollah, tapusin mo yung Iran and everyone else who are trying to sympathize with the terrorist organizations. Now, paano pinatay ni Hercules yung Hydra? Putulin may mga ulo. Merong Kita yung tinapos ng Amerika yung Al-Qaeda. Pinatay si Saddam Hussein, tinapos yung Al-Qaeda. Ano pa yung mga sumunod, di ba? ISIS, di ba? So, sumusulpot Ngayon, Hamas naman ngayon ang bida, Hamas. Tapos yan, susunod sa Hamas, pagka na-neutralize yung Hamas, manganak na naman. Ang daming mga terrorist organization. Kaya nga inaano na Israel, damay na tayo dito lahat. Kumbaga you pick a side. Either you are with us or you are against us. You are for a free na tahimik na mundo or ewan ko ba kung tama yung ginagawa, pero doon talaga pupunta You have to pick a side. Ngayon sinasabi ng ibang bansa ngayon, double standard ng Amerika kasi masyadong kumakampi sa Israel, nakakalimutan yung namamatay ng mga civilian. Hindi nga kaya nga nag-open up na gusto ng Amerika, kinakausap yung Egypt, pati Israel nga kinakausap yung Egypt buksan niyo yung Rafah na border para makapasok. Nakapasok naman. Ang problema, yun nga tama rin ng Israel Bakit? Sinasabi ni Netanyahu, magka-meeting silang dalawa. Pag alis ni Biden sa aeroplano, sinasabi niya, I was blunt with them.
Sinabi ko, kinakailangan mauna yung ano. Hanggang sa you can alleviate the pain. Unahin mo yung mga sibilyan. Kaya nga, sige, aid. Sabi ni Netanyahu, bibigay namin yung aid pagka nirelease nyo yung mga ano, yung mga ano na hostage. Magkaiba sila no? Hindi sila coordinated. Parang plebo, hindi mag-coordinate. Pero tingnan ninyo, simple. Pagka binigay mo yung aid, saan may dadaan yun? Diretso? Hindi Kontrolado ng Hamas yung area So, ayun na nga may kumuha ng, sabi nga ng ibang media, na nakakuha ang Hamas ng isang truck ng gasolina. Di parang yung aid, binubuhay mo yung Hamas, pinapatay nga ng Israel yung Hamas ng IDF. Ngayon, yung isang truck ng gasolina, ng fuel, enough to power 6 days to generate the power of a desalination plant. 6 na araw na tubig yun, na supply. Sipin niyo yun. Kinuha ng Hamas, binubuhay mo yung Hamas nag-blockade ka nga, tapos doon, walang tubig, kuryente, medical supplies, hindi para intended na maghirap yung Palestinians. Kaya nga sinasabi, withdraw kayo, hinaharang ng Kaya nga ngayon, ang inisip ng IDF, pumasok na. Ang problema, maraming meron. The longer, sabi ko nga, the longer na mag-prepare, the longer makialam ang mga politiko, mas nahihirapan ang military na pumasok. Kasi everyday na delay, nakakapag-prepare yung Hamas. Maglagay ng booby trap, makakita ng mga area. Ang sa akin, mali lang talaga ng IDF, binomba ng binombe. Kasi nagkaroon ng very good cover and concealment, binigay nila libre. Cover and concealment sa Hamas. Meron na silang underground tunnels na problema, nilagyan mo pa sa ibabaw ng cover and concealment because of the rubble. Ang hirap magmaneobra ng mga tangke doon. And parang useless ang mga armor doon. Kasi, giba-giba, mo ipapasok mo yung tangke. Kaya nga, mas magiging maambus ang tangke mo. Kasi, pwedeng sumulpot kahit saan yung mga naka-RPG. Kaya nga ang sa akin dyan, hinay-hinay lang, pasok ka, and then, ibaon nyo na lang ng buhay yun, sunugin nyo, gasolinahan ninyo, o kaya ninyo, yung gas na kahit mga choking agent, yung mga ganun ba, ng biological warfare, chemical warfare, kahit nga pag samasamahin mo lahat ng malabanan, ibugan mo lahat doon, Israel, order kayo sa Pilipinas, ang dami. Lahat ng malabanan sa Pilipinas, kunin ninyo, tapos nun, doon nyo ilagay, pasok doon na, tapos sasabihin ng sundalo, sir, kulang pa sir, kulang pa sir, kasi, ang lalim ng tunnel, o kaya, gas, tapos hindihan nila para sunog. O kaya, whatever. There are ways of kill. Paano nyo ba labas? Tatandaan ko nun, meron lungganang daga lungganang ahas din. Binantayan namin lahat ng entrance exit sa lungga ba. Tapos nun tinabunan namin ng tinabunan ba. Tapos nun, yung opening, yun ang namin ng gasolina, binuhusan namin, sabay sinindihan namin. Ayun, tas lumabas yung yung daga. There are ways of killing the arat, pero ang dapat isipin ng Israel, ng IDF, wag isa palaran yung mga buhay na sundalo. Hindi to hindi to pride, bribado, pagalingan pautakan. Kasi meron ka pang hinaharap na ibang front na posibleng magbukas anytime. So, pagka na-involve yung Hezbollah, 100,000 yun. Mga fighter pa yun. So, may Iran pa, di ba? Ang dami. Now, ang Amerika iniwasan na maglagay ng tropa on the ground. So, ang mangyayari dyan, yung ibang mga allies, baka maglagay tayo, ang Pilipinas,
Magbo-volunteer ba kayo? Yung mga taga Muntinlupa. Hindi nga tayo makapag ano ng reservist natin. Anong gagawin reservist natin doon? Wala nga mandatory training sa atin eh. Yan ang sinasabi na isang tanong. Is the Philippines ready for Hamas type o Hamas style na gera? Of course, ang sagot, hindi. Kunyari, one day, we wake up and then biglang may pumasok na dalawang batalyon o isang brigada na kamo, 2,000 people, pumasok. The same footprint, the same given. Pumasok and then pinatay lahat ng makita sa isang village. Pak, sunugin. O, anong gagawin ng Pilipinas? Iyak siguro tayo. Teleserye, ganon, iyak tayo. Bakit hindi? Makikita yung pa sa TV, ganon. Oh. Kaya yung mga Pilipino na sympathetic sa Hamas at saka sa Palestinians, maging sympathetic din dapat kayo dun sa Israel. No? Sympathetic tayo sa civilian na nadadamay, mga inosente. Pero galit tayo dun sa style ng terorista. Yun yung ano doon. To clear it up, no? Sympathetic tayo sa dadami na civilian. Na pwede naman pala na yun nga, yung third day, fourth day, imbis na binabanatan ng Israel to retaliate or to make the Hamas suffer, merong mga civilian na madadami. Pwede naman pala maghulog ng flyer muna. Kasi yung flyer nangyari after. Kasi pinapanood niya mula day one eh. So, yung flyer nangyari after. No? Kung meron man kayong alam, well, ang problema, Israel, kung meron man talagang ginawa, nauna yung flyer bago sila magbomba, hindi sinabi, yan, problema nila ngayon. Kaya yung world opinion, yun yung pumipigil ngayon sa Israel doon sa schedule niyang umatake. Diba? So, ay nako. So, tama yung aid. Pero bakit hindi na lang kontrolin ninyo yung aid? Hindi yung papasok niyo yung aid, kontrolado ng Hamas yung disposition ng aid. Paano yun? Di pa priority ng Hamas kasi binibiti na siya, malapit na siyang makupot. Ngayon, papasok ng aid, ipa-priority niya sarili niya. Wala siyang pakialam sa civilian nga eh. Kaya nga, mas maganda sana yung aid nag-aabang somewhere and then doon papasok, papupuntayin yung Ngayon, bakit ang Egypt ayaw na papasukin doon yung kapwa nila ng mga ay nako, ewan ko ba, may mga dahilan sila eh. So lilitaw din dyan yung yung mga barkadahan, lilitaw dyan ang magkakabarkada. So ngayon parang ang hirap pagkatiwalaan eh ng kasi nila na yung problem lilipat sa kanila, nandun yung teka muna, humanitarian na nga aid na nga yan eh. Kayo yung pinakamalapit, kayo yung pinaka-logical. May gera nga Israel, tsaka alam nga mas ang Israel magpapasok dyan sa mga Palestinians. Ginigera nga eh. So, ang pinaka-logical is Egypt. Dito. Wala eh. Kaya, $100 billion of aid galing sa US. 20 billion pupunta sa Israel doon sa aid ng mga o whatever, ewan ko. Kaya nga o yung na UN in form of fuel, food and medical supplies papasok sa south ng Gaza, hahawakan ng Hamas and then gagamitin niya. Hindi priority yung mga civilian niya. It's a mess. Meanwhile, yung buong mundo magagalit sa Israel kasi nga hindi umabot yung aid. Palalabasin sila yung maharang sa aid.
It's a mess really. So, ano na lang, mag-comment na lang kayo. Please like, share, and subscribe. Yun na lang ang tao. Mag-advertise eh. Yun na lang gawin ninyo. Wala tayong magawa eh. Pilipinas, we cannot AFP should be preparing na our troops, kahit mga isang brigada o isang division, prepare one division of troops na pwedeng ipadala doon one day. Kung puputok to talaga na magkakagulo-gulo. And then start preparing na dito sa atin, sa within our shores, na magkaroon din ng ganyan na mga terroristic activities yung mga sympathetic sa kanila, sa Hamas. Kasi may mga nangyayari na eh. Like what I said, sa iba-ibang parte ng mundo, magsusulputan yan para mawala ma-draw yung attention, ayan na, para magkaroon ng build up ng moral support ba, para dun sa mga kabrad nila na meron sa US, meron sa London, meron dito sa Europe, meron dito sa Asia, ganun ba. So, magpuputukan yan. That's why dito, wag tayong magre-relax, Pilipinas, wag magre-relax, and then magigpit sa security kayo, individually magigpit tayo, security, be security conscious. The same yung pagka may package kayo nakita, wag niyong basta-basta lalapitan, wag yung, may nakaiwan, uy, sayang, tapos titignan ninyo, naku, baka mamas. Yun, dito sa amin, pagka may nakitang may nag-iwan ng package, wag lalapitan, ha? Kasi, sayang baka may laman na pera baka may bomba na naman niya, sumabog pa, makadamay ka pa ng walang ganun, ha? Tapos nun okay, whatever na, it could be a virus, no? It could be a virus na something na hahawakan ng tao and then kakalat, and then yung kalat na maging pandemic. The world is we are in dangerous times. That's why you have to be security conscious. War can erupt anytime. Yung sa Israel, it can really develop into a regional war, and then wag naman sana to a global war. Pagka naging regional war yan, involved na US, may involved ng US, and then ang tanong akin, US handle a two-front war. Meron siya sa kay Ukraine, Russia, tas meron pa siya dito. Pagka nag-usap yung Russia, China, parang Putin, bubuksan ko rin yung tong Asia, ha? Para humina US. Hindi niya kayang industrially makagawa ng mga weapons of destruction, mga bala niya. Kasi bigay siya ng bigay ng bala nauubos yung stockpile niya. Sisimulan ko itong Asia. I wouldn't be surprised kung kunyari yung China will be bolder in their tapos magkaroon ng escalation sa West Philippine Sea. And then magulat tayo biglang ayaw ma-involve ng Amerika kahit may mutual defense. Because simply hindi niya kaya. Meron na siyang Europe, meron pa siyang nakataling kamay niya sa Israel, na lumaban pa kunyari siya on the ground, tapos biglang lalaban siya dito sa China. Simply they cannot. So itong malalaking mga bansa, Russia, China, North Korea, itong mga sleeping na mga saka Iran may nagpo-proxy war din pala sila. Naghihintay sila na humina yung US, and then tsaka nila tutukain. Baka pumapasok din ng bitag ang Amerika. So yun yung may topic ko. So yun nangyari kay Biden, na hindi sila coordinated. Tapos nun ang
ang delikado yung kinakaharap ng Israel. Dapat kailangan nila talaga ng dasal. Hindi to gera na ng sila lang eh. Hamas, wala, no doubt about it, mga walang yan, mga terorista talaga. Hindi tama yung patayin mo yung mga bata, no? Bata, baby, putulan mo ng ulo, pugutan mo ng ulo. Makita mo yung mga picture tsaka yung mga videos, talagang grabe, pinapatay yung mga tao. Kaya kita mo, duwag yung Hamas kasi lumalaban lang, kailan nilang labanan yung mga yung mga walang baril. Tapos patago-tago pa sila. Yung playing safe ba, pag ganun-ganun pa, tapos saka bibirang ganun. Kita mo naman civilian yung pinapatay. Tapos sigaw-sigaw pa sila. Nilalabas nila yung takot no? Ganun yung mga training sigaw-sigaw Ganon, sa Ranger, sa US Ranger, ganon. Ganon. Kasi nilalabas mo yung takot mo. Tapos ganon sa airborne. Yung takot mo, tatalong ka sa aeroplano, kaya sigawan. Ganon. Yung check equipment. Di ba? Pinapalakas ang loob Kasi nga, kino-convert mo yung takot mo into something na sinisigaw mo na lang. Para nakakalimutan mo yung takot mo. Kaya itong mga Hamas, mga duwag. Kunwari lang, highly rated, kuno. Mga duwag din yun. Takot sa bala yung mga yun. Sino ba naman pati yung mga na yan. Sa tingin mo ba, hindi matakot yan sa gabi-gabi ng bombardment? Walang matapang dyan na tao. Talagang kukubli ka. Baka meron nang umiiyak dun sa 100 na yan isa-isa mo yung talupan. Kunyari, may 100 ka na preso. Isa-isa mong talupan, ipakita mo na tinatalupan mo yung kasama niya. Kita mo, hindi matakot yung mga lokong yun Walang matapang na tao. Sa totoo lang, walang matapang na tao. It's just a matter of controlling the fear. We all have it. Controlling the fear. So, okay. So, ang problema is hintayin natin yung mga susunod na development. Anytime pwedeng simulan yung ground attack. I would advise sana kung sa akin yan. Kung ako lang, hindi pwede dyan obra yung show of force. Kasi first wave atake, second wave atake, and you are numerically superior. You have 300,000 plus 360, 400,000 na kamo, 400,000. Tinawag mo lang na reserves mo, 450,000. And then, 30 milyon kalaban mo. Pero meron ka ditong sa norte, 100,000 na nag-aabang. And yun yung mga militant. Paano kung magsulputan yung gustong pumasok sa battleground and then mag-cross border sila and then makilaban sila. 9 million lang ang Israel, 9 million lang. Kaya hindi pwedeng lahat combatants yan So, yung 450,000 pagka naubos yan, mapipilitan silang humingi ng suporta sa mga civilian nila, further drafting at saka sa mga allies. That's why for our part it will serve us better that we prepare our troops, our reservists for what may unfold in the weeks or months and years to come. Doon tayo papunta. Excuse me. So, doon tayo pupunta. Okay. So, sabi ni Donald Tapsay, good evening, Sir Dado, at sa lahat ng kabrigada. Magandang gabi. Sabi ni Joel Lapas, good evening. Pinoy survivors, God bless you all. Tagal ko hindi sumasagot sa inyo Sa tignan ko makakasagot pa ako. May time pa naman. So, Randy Shades, hi sir, a blessed Thursday morning to you and all kabrigadang Pinoy survivor. Tama sir, sa linggo ako nakasagot. Talagang ubusan ng lahi yan.
ipa-flatten talaga ng Israel yung Gaza Strip na yan kahit na may mga hostage na nakuha ang Hamas. Sa totoo lang yung hostage, good as dead na yon. Kung ako, kamag-anak ako na hostage, sasabihin ko sa aming pamilya, good as dead na yung ating anak. Sorry. Pero good as dead, pagdasal na lang natin. Anyway, temporary lang ang buhay niya dito. Doon siya pupunta sa langit. Mabait yung anak natin, okay lang, sige lang. Donate na natin yung anak natin. Kasi ganun ang mas maganda kaysa yung mape-pressure pa yung mga IDF na i-sacrifice yung buhay nila para doon sa mga hostages. Which is talagang trabaho nila. Pero the better way to face it is good as dead na yung 203 na hostages. 203 na rin count eh. Kailan lang, 199 eh. Pero ngayon, 203 na. So, nalamok ako. Malamok talaga dito ah. So, ang pinaka the best yan, good as dead. Ngayon, kung gano'n yung formula lang good as dead, mga commanders, isipin mo, 203. Sacrifice mo yung buong tropa mo. You try. Sige, pwedeng sabihin, tigil namin yung putukan. We will stop bombardment. Ilabas mo yung mga civilian. Labas mo. Labanan natin to. Bakit ka ba magtatago dyan? Duwag ka ba? Para bang maglabas ka ng isang team mo. Maglalabas ako isang team ko. Sige, pagkalingan tayo. Labas mo yung mga civilian. Madadamay eh. Yan sinasabi ko eh. Map out yung yung mga tunnel system. And then, find out kung nasaan yung mga civilian. Iba nga, namatay na dun sa sabi ng Hamas. Hindi natin alam kung sila pumatay or namatay. Basta may namatay ng 22 daw eh. So, yun yung hindi natin alam. That's why, pinaka, dyan, pagka may, rescue mission na lang. Parang ganon. Ang style, rescue mission. Bawat building, bawat tunnel, papasukin. Pero, kaya dapat itigil yung, yung bombardment eh. Dapat itigil yon. Kasi nadudurog lang yung ground. Nape-prepare yung ground na pabor sa kalaban, sa Hamas. Ang dami nang tataguan eh. Yung out of the rubble, kasi perfect na camouflage eh. Concealment, no? Cover. Hindi ka kaya nga biglang susulpot and then babanatan ka na RPG tapos takbo. O kaya kung throw away, hindi baling throw away, nakapatay naman siya ng tangke, naharang yung tangke. Alam nila kung papasok yung tangke doon na siya makakapasok. So pagka pinasabog mo yun, mabablock siya. Kung pasabog ka ng mga tatlo, wala. It will take time. Kasi ang gusto ng Hamas, ang role ng Hamas sa tingin ko, patagalin mo yung gera. Everyday, patagalin mo yung gera, abutin mo ng 6 na buwan yan para magkaroon ng international repercussion, magkaroon ng ma-erode ang credibility ng Israel. Yun yung mission ng Hamas na dapat iniisip ng mga allies. The swifter, the faster na matapos yan, 1 week, 2 weeks, the better it will be. Pero how will you do it now? Diniba may mga building, ang daming giba-giba na building, ang hirap pasukin no, natabunan yung mga tunnel na entrance na ang dali-daling na natakpan ba, pero nakakalabas pa rin sila. Nakakahinga pa rin sila. Paano? Kaya nga dyan, the best nga dyan, lunurin mo na lang lahat. I-flood mo, kaya i-gas mo na lang. Magiging sementeryong malaki yan. Yung underground niyang gasa na yan, panay malibing yan, 30,000 na katao. Pinakamalaking sementeryo sa mundo. Yun yung pinaka-the best. Kasi conservation of force. Huwag mong gamitin yung mga tangke mo, yung rockets mo, gibayin mo yan. Hindi, wala rin eh, nandun pa eh. Marawi, perfect example. Binanata ng armed forces natin. How many days, how many months? Inabot na 5 buwan. Ganun pa rin, nag-house to house pa rin tayo. All 5,000 houses doon sa Marawi. Minupakan, inch by inch tayo pumapasok. Ilan na namatay? Diba? Kaya nga Okay.
Tama ka. Tama ka. Randy Shades. Tama ba? No, tama ka, Randy Shades. Good as dead na talaga. Pero hope pa rin tayo na may mabuhay pa kasi yung pledge nila ng IDF. Ayaw talaga ng peace ng Hamas kung saan ina-arrange na mag-peace unity ang Israel and Saudi Arabia. Ayaw naman. Yes, ayaw nila. And neighboring Arab countries. Hope na hindi mag-escalate at sumali itong Lebanon. Sasali. Kasi ngayon pa lang may indication sasalita na sila. Madadami pa dyan ng Egypt, tsaka Iran, Syria, Yemen, dami na, baka Jordan. Ewan, hindi natin alam. Sana maagapan pa ito. Kasi pagka meron diyang isang nagsalita, sino kakampi dito? Ayaw niyang maiwan siya na hindi siya kasali. Kasi ang dami naman, Sputnik gang, sige gang. Kasama na. Sali ka na rin. Yung fraternity ninyo, sama-sama na kayo. Kaya nga And then, ang mga big time ng mga big boss nila, mapiya nga, ang big boss nila, Russia, tsaka China, tsaka North Korea. Sakit sa banks nun Patayan talaga buong mundo. Yung pinaka-main topic ko, naalala ko. Matatapos na ako. Hindi ko lang naalala yung topic ko. Okay, so sinabi ni Biden ganyan-ganyan. Nataon yung rocket na nag-misfire sa Israel. Bumagsak sa ospital nga. Na sinabi kagad ng Hamas, 500 ang patay. Tinarget ng Israel, ospital. Kumalat ngayon kagad sa media. Okay. Kitang-kita mo doon na natameme ang Israel ang IDF. Ako yun ang pakiramdam ko. Nagkamali sila. Bakit nagkamali? Kasi tahimik muna Kasi pwede naman sabihin kagad ninyo na hindi kami yan. Tarantado kayo Bibintang nyo sa amin kayo yan. Hindi kami yan. Kompleto naman siya ng gamit di ba? Wala kaming sumalita dapat kagad. On that specific hour, the first news, wala pa yan sa media Yung first news na nadinig mo, mamamonitor mo may sumabog May sumabog. Alam mo na may nag-take off no? Ngayon, ang problema, nag-take pa ng time ang Israel 4 hours, 6 hours before they responded. Why? Sabi ng spokesperson, they have to verify everything because kailan tama yung facts. Sige, I'll give it to you. Pero hindi kaya ba na tama lang na hanggang doon na lang sa mga picture? Excuse me. Hanggang doon na lang sa picture. Tinigil nyo na yung communication. Yung wiretapping, no? Yung nadinig pa. Yung communication between the Hamas na tatanga-tanga na sundalo and then kung sino yung bossing niya. Bossing! Sumabog Tinamaan niya. Yung shrapnel, akin daw yun Nag-uusap yung dalawa. Nadinig nyo naman siguro, Because sayang yung intelligence value nung capability nung Israel or kung sa US man yun, na kay galing-galing at hindi napapansin at tatanga-tanga na nag-uusap sila out in the open na pati yung pangalan sinasabi na pati yung mga operational matters pinag-usapan sa cellphone o kung saan nag-uusap sila na sinabi ngayon ng Israel sa media at sa buong mundo ngayon alam yung usapan na yon na sayang intelligence information. Tactically or intelligence-wise, hindi dapat umabot ang Israel, kaka-explain lang to gain back yung credibility nila. Dahil sa, mali na yon. Gini-give away mo yung edge mo.
Kaya ngayon, parang sinabi mo sa mga kalaban mo, oy, nakikinig ako ha. Nakikinig ako, nakikimarites ako sa usapan ninyo mga commander, kaya pala alam ko yung mga lokasyon ng commander mo, kaya pala alam ko yung mangyayari. Kasi nakikinig ako sa usapan ninyo. Hindi na mag-usap sa telepono. Or kaya, ano na sila, meron ng encryption. O kaya, they will take precautions na. They will take security measures para hindi na madinig, ma-eavesdrop. Kaya galing-galing at declassified kaagad, unrestricted na chismisan sila. Bossing! Nandito pa ako sa sementeryo. Tumama doon sa parking lot. Nandito lang kami sa likod ng hospital. Oo, alam ko yan. Pagkanan ng hospital, nandito yun. Oo, alam ko yan. Yung usapan magago. Kaya nga sabi ko, sayang. Kung Israel man yung capability na yon o sa US man yung capability na yon, nagkaalaman blues na nagmo-monitor ng usapan. And kailangan mo pa naman yung capability na yon na aatake ka. Maganda sana. Hanggang doon lang sa mga picture ang Israel, ang IDF. Kaka-explain na hindi amin yan. Tignan niyo yung picture. Simpleng bagay lang. It should have ended doon sa kung kamihan, pababa ang missile. Pababa, ayan, no? Galing sa amin. Oh, granting galing sa amin, ito yung hospital. Oh, bakit dapat pababa? Bakit yung nakunan ng video nung civilian o kung sino man yung kumukuha, pataas? Hindi galing sa amin yan. Galing yan sa Gaza. Ayaw, kita yung nagtitake off yung missile, then sumabog sa gitna, and then nalaglag, sumabog yung parking lot. Dapat hanggang doon na lang. Pwede pa hanggang doon sa crater. Okay. So, tama na doon. Wag na yung usapan. Wag na. Wala na eh. It's now out in the open. Namomonitor kayo. Ultimo yung mga allies. Sabi ng British tsaka ng German, namomonitor pala tayo. wag na tayo mag-usap. Malalaman yung karida ko. Malalaman yung ganito ko. Naku. Kaya pala alam ni paring Biden na mag-uusap kaming ganyan. Tapos pagkatalikod namin, sikas kami, yakap-yakap. Tapos pagkatapos ng yakap sa CR na tarantadong Biden. Sir, kamusta? Anong meeting niyo dyan? Loko-loko tong si Biden. Loko-loko to. Siraulo to magsasalita na inano tayo na inexplain niya sa atin. He was blunt to us Yun yung kinukwento no? Mag-iingat na yung mga tao. Galing-galing at nandoon yung capability na namomonitor yung usapan Because hindi sila conscious. Hindi sila security conscious sayang yung capability. And ngayon, mag-ingat siyempre yung Hamas, mag-ingat yung Russia, mag-ingat China, mag-ingat itong anyway, baka may capability rin yung Russia at China na ganun. So, dapat lahat nag-iingat. Kaya ngayon, ang gamitin na lang nila, yung ginagaya ng Pilipino, paper cup tsaka sinulid. Hello. Yung parang mga bata, di ba? Hello. Oh, hindi kita madinig Yan yung aking nasabi. The explanation of Israel, the IDF should have been hanggang doon lang. Sa picture, kasi at saka doon sa video ng kanino man yun, civilian video or IDF video, kung amin yan, pababa. Pero, ayun yung hospital, ito yung may nag-take off na ganyan, and then sumabog doon sa gitna, doon sa pataas pa lang, and then biglang nagkaroon ng sabog dito, and then yung crater. That was enough. Hindi na kinakailangan nun. Phone conversation nung Hamas leader isa at yung tauhan na nagpapaputok. So, yun yung aking
observation. Sayang yung ano. Sabi ni Chris Enrique, good morning po. Magandang umaga. Pinsan. Pinsan Chris. Tapos Mga Amado, Senior Tabora, hello sir. Magandang umaga sa lahat ng kabrigadang Pinoy Survivors. Reynaldo Tingal. Sir, good morning. Yung nangyari sa Israel, nangyari sa atin sa Marawi Siege tayo. Kaya nga, yun nga. And they should have learned, no? And our AFP counterpart should at least call for defense natin. Can call Israel and then tell them, nangyari sa amin niya, huwag niyong gibain ng gibain. Tignan niyo ngayon, nire-rehabilitate namin magkano? 1 trillion? Almost a trillion pesos. Na it could have been spent for something else. Pero ngayon, nire-rehabilitate namin, di pa natin matapos-tapos because we're sourcing pa the funds. Kulang-kulang pa. Nagre-reklamo na yung mga civilians. Marami nagalit sa amin noon, nagkaroon ng sympathy yung mga nabiktima, yung mga na sa Marawi, because ninakaw mo tinang buhay at memories nila. Doon sila tinubuan. Nandun yung mga picture nila, nandun yung mga memories nila, mga albums nila. Nandun lahat sa bahay nila. Giniba ng Armed Forces, pinasabog. Tapos kahit anong sabihin mo na kasalanan yan ng Maute Group, kasalanan yan, giniba ng Armed Forces, tapos nun, papasukin din pala ng isa-isa, house to house. Kasi may tunnel, buhay pa eh. Kahit anong giba, no amount, nasa ilalim eh. Kaya right now, Israel, IDF should stop the bombings because it is adding injury to some civilians. We do not know if they are innocent or if they are sympathetic to Hamas. Whether or not, hindi yon. Civilian pa rin yun. Buhay ang pinag-usapan. Ang kalaban, Hamas. So dapat, tigil na yon. And then, pasukin na lang. O kaya, kill them all inside, sa ilalim. Yun yung sa akin. Okay, so ayan na naman yung timer ko eh. So susunod na lang ulit. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagdasal na lang natin sila. God bless the Philippines. God bless everyone in this planet. Bye-bye.